Guys, thank you for tuning in to another episode of Shock the System podcast. We're back here on Good Sauce Studio. I'm your host, Raul Ramos, and today we are with a multisport athlete. Our guest is a two-time Philippine Superbike champion, a long-time competitive cyclist, and a serious advocate for road safety and accessibility for cyclists and also motorcycles. Diba? Yung mga motorcycle lanes and also our bicycle lanes. So guys, let's welcome in the studio, Mr. Raniel Resuelo. Sir! Morning. Nako. Kailangan ko man lumapit dito. Yan. Ayan, okay na yan. Naririnig na tayo siya. Thank you dun sa introduction. Yes, Raniel Resuelio. 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 Alright. So Raniel, maraming salamat. Alam ko marami ka rin pinagkakabisihan. We mentioned about okay lang multisport. Oo, okay lang maganda. Siyempre, relax lang tayo. May kita nila yung Star Wars medyas ko. Nice. Multisport athlete kasi nga, siyempre yung background ng podcast na to, it's about bringing in people who would like to echo their cause, and also, have made a somehow a trailblazer in their sport. So ikaw, sir, as a two-time Philippine Superbike champion, let's talk about Superbikes. Sige. Yes. Sige. Oo. So, let's talk about your journey first. Una kong tanong, no? Paano ka nag-start? Kasi ako personally, I was also very interested. Kasi nga, not all, especially in the Philippines, would know about competitive or superbikes. Superbikes. You started very early, I assume. I started riding motorcycles 2003. Okay. So, more than 20 years na akong nagmumotor. And then competitive racing, I started 2005. Nagsimula ako sa underbone and scooter. Kung ano yung mga nakikita niyo, mga small bikes na 110cc. I started doon sa mga street race na legal. Kasi before or even now, nag-host pa rin yung mga organization ng mga small races sa Antipolo, sa Taytay. Dati kasi madaming ganun Madaming nag-organize ng mga races. So when I started, tiga Tanay Rizal ako, doon ako lumaki hanggang high school. Then nag-aral na lang sa Manila nung college. Pero yun yung culture before na naka-underbone ka, naka-scooter ka, ride ka. So, nakapanood ako ng karera sa Taytay. And parang na-feel ko na, parang kaya ko yun. So, more on... Superbike na to? Hindi pa. Ito yung mga scooter and underbone, 110cc. So, doon ako nag-start. Okay. Mga small bikes talaga. So, then nag-progress. Nanalo ko ng mga races sa small bikes. Then, naging national champion sa 130cc. And then, namakit ng 150. And then, 400. Ilang taon ka nito, sir? Ilang taon ka niyan? 14, 15. Wow. Di ba pagka naririnig ng mga tao, parang, bata pa. Oo. Pero sa ibang bansa kasi, yung mga talagang umaabot ng mga world champion, nag-start talaga sila at the age of 6, 7, 8, usually mga motocross, yung mga peewee, yung mga maliliit na mga motorcycles. Correct. Na parang enduro yung itsura. So doon nag-start yung yung training nila ng pagiging competitive racers. So hindi naman specifically yung bumabanking ka agad. Pero more on yung control and then of course yung sa racing. Kasi nga, yung nabanggit mo sa multisport, andin ako doon. Sobrang passionate din ako. Pero iba sila Iba yung discipline to maintain a certain pace compare dun sa rules ng motorsport na meron ka lang 12 laps. Kung sino tumawid ng checkered flag, yun na yun. Kahit anong pace mo, basta ikaw yung naunang tumawid. Yeah. So sa multisport naman, okay, kakaiba din yung discipline na kailangan mag-hold ng certain pace to beat yung mga personal records mo. Yeah. So iba din siya. Iba yung adrenaline. Iba yung adrenaline. Type, and yun, na-experience ko din sa cycling naman.
nakakapag-relay ako sa mga Ironman. So, Oo. iba din talaga. Lalo na yung mga long distance na mga karera. Kakaiba din. Kasi alam ko, nag-connect tayo through Isabela Tri Club. Isabela Tri Club, yes. Yeah, kay Coach Gab, Coach Mervin, diba? And I think you also relayed with them, diba? Yes, sa Ironman Puerto ba to? Princesa. Puerto Princesa. Okay. And then, yan, nanalo kami. Hindi ko maalala if second or third. Okay, podium. Sobrang dami Nice, ng nice, kinarerahan. So, yan. Ang swimmer niyo nito si Dash, tama Dash, ba? si Dash, Yeah. Oo, siyempre. Naku, bilis na swimmer niyan. Yun din, isang kakaibang pressure din siya na kakarera ako with the best swimmer, best runner, and then, tapos pag pinasa sa'yo yung anklet, yung timing chip, Yeah. ikaw na bahala dyan. So parang ganun, iba din, ibang pressure din. Humble ka naman masyado. You're also a strong cyclist. syempre Pero naman. iba pa rin yung kaba, di ba? Dahil papasa mo dun sa runner mo na syempre nag-expect din sila. And lahat kayo naman, tinatry yung best. Kakaibang experience din. Oo. And kanina kasi nabanggit mo yung Superbike. Ito yung mga modified, supercharged to na bikes. Tama ba? Hindi siya Paano ba super... yung- Ang Superbike, I started 2009. I rode with Ducati Philippines. Nag-start ako with Ducati 848, 848cc. Okay. And then 2009, 10, 11, still Ducati. Then 2012, lumipat naman ako sa Kawasaki with Kawasaki ZX-10 RR. 1000cc naman siya. So that's my first national championship na nakuha, 2012 with Kawasaki. 2012. 2012. Kawasaki. And then 13, bumalik ako sa Ducati with the Panigale. Bagong release nila yung bike na yun that year. So I was very excited to represent, and then Ducati Philippines, kung saan ako nag-start mag-superbike, is parang family ko na din talaga sila eh. Kasi I rode with them for ilang years na with Alberto family. Very passionate racing family. Yun lagi Known kong sila dito in the Philippines. yun lagi yung ina-explain ko dun sa mga ibang teams na iba yung competitiveness ng Ducati because of yung family behind it, which is the Albertos, na very passionate talaga sila sa racing. Kung may mga nagwi-weekend papuntang beach, sila is papuntang racetrack. Okay. So yun yung culture nila. So ibang-iba din, na-enjoy ko yung racing career ko with them kasi parang yun na din, bonding. Parang instead na pressure na to practice, hindi. Parang yun na rin yung weekend getaway. Punta kayo doon, kwentuhan, and race. Hindi siya masaya siyang gawin. So yung 13 years ko sa Superbike, parang ang bilis lang. And then 16, 17, bumalik ako with Kawasaki. Nag-form kami ng team with Wiltec and Argats Racing Team with Richard Gutierrez. Very, din siya, avid fan ng competitive racing sa superbikes. So 1000cc siya na all motor. Basically, yun yung mabibili mo sa store. Same as ginagamit ng World Superbike. Magkakaiba lang yung modification. Ano to, yung mga 4-stroke? 4-stroke na siya, yes. Okay. Teka, who influenced you? Or parents? Kasi sabi mo 2009. Hindi O talagang 2005 ako unang kumarera. So, Okay. ang mas konsentidor pala, sige, babalik tayo sa 2005. Mom ko. Mom mo. Siya yung bumili ng una kong gears, motorcycle. And then, my dad, very supportive naman din na siya nung nandun na kasi kakarera na ako. So, siya yung naghanap ng unang team ko na pupuntahan, which is YRS Yamaha Racing Team that time with late Mike Buncio. Dito lang din siya sa Mandaluyong. So yun yung una kong naging racing team, nag-guide din nila ako ng tama. Nag-start ako talaga sa beginner bike, na which is nakatulong dahil hindi ka overwhelm eh. Yun din yung basic misconception ngayon dahil madali nang bumili ng big bikes or bigger displacement. Usually yung mga tao dumidiretso na sa bigger bikes. Ako naman ang naging discipline when I joined YRS. Pinag-start nila ako ng pinakang basic na bike.
So from there, natutunan ko talaga yung handling, paano ko i-maximize yung small bikes sa mga cornering, late brake, acceleration. Kasi usually pag big bike na, hindi mo siya mapreno ng todo kasi mabigat. Hindi mo siya maliko kaagad dahil hindi mo naman mapapaglaruan yung ganong kalakas na motor. Pag nag-accelerate ka din, usually na-intimidate ka. So yun yung mga basic na mga skills na talagang napag-aralan ko siya sa smaller bike na mas less yung risk. Kumbaga na-build mo yung foundation mo doon, ano? When you Sa started small sa bikes. mga small bikes. Yes, kasi mafe-feel mo lahat Dahil hindi rin ganun kaganda yung suspension. And then, of course, sobrang agile ng bike dahil ang liit. And then, hindi rin siya ganun kalakas. So, you're trying to make everything out of it. Pag nasa loob ka ng racetrack. Kasi ano lang naman siya, di ba? Isang circuit. Ang measurement namin is lap times. Lap times. So, the fastest yan. The fastest. So usually may mga karerang 15 laps, 12 laps. So talagang doon ka ma-measure. Halimbawa, ang analogy naman namin sa racetrack, ilan yung turns. So if merong 15 turns yan, 15 braking points, 15 corners, 15 exits. Kasi doon ka makakakuha ng mga oras late ka makaka-brake, mabilis ka makaka-turn, mabilis ka makaka-accelerate. So, ito yung mga, yung gumagano. Yung sumasayad, yung mga slider. Yung knee? Wow. Oo nga. Kasi nakikita ko lang yan. Honestly, international, saka pag nakikita mo yung mga nagre-race, normally yung mga Germans or mga Spanish, di ba? European countries Europeans talaga. yung mga And then, of course, Japanese, they are Yeah. also the pioneers yung making motorcycles na pangkarera talaga. Mga sports bike. Correct, yeah. So, ito, I asked this to our guest, most of our guests, yung when was your shock the system moment na naisip mo, the superbike, this is the sport for me. Kasi, syempre, like kami noon, we would go basketball, di ba? Pero ikaw, iba yung naging ano mo So, ano yung, kasi syempre, sabi mo, your mom bought you your first uniform. Was that when? Before 2009 pa? Hindi, before 2005 pa. Kasi, Before 2005 kasi yun, pinag-Milo best din nila ako, trying to redirect my focus sa ibang sports. Taekwondo, yung sikaran, table tennis, chess. Parang sinubukan ko lahat. The whole 9 yards na pero na-feel ko din na parang iba din to Of course, iba yung team sport, iba din yung individual sport. So ito, parang kinukonsider ko as individual sport talaga. And then yung moment ng shock the system ko when nakasubok ako sa Boom na Boom. May racetrack dati sa Boomland. In Pasay. Okay. Wala na siya ngayon, sadly. Pero okay. nagde-drive kami from Tanay Rizal going to Pasay. And then yung sponsor ko that time is YRS Yamaha. Meron silang motorcycle shop. So nagko-close sila at 6. Nagdi-dinner kami. So from Tanay going to Mandaluyong is around 2 to 3 hours. And then pupunta kami ng Pasay, another 1 hour. And then magti-training ako starting at 8 p.m. Kasi kailangan magsara muna yung motorcycle shop dahil sila yung mga mekaniko doon, yung mga kailangan dalhin lahat ng equipment. Medyo production yung racing Hindi siya pupunta ka doon na dala mo lang yung gamit mo. Okay. Kasi imagine na lang yung gears mo. May boots ka, leather suit, may gloves, helmet, back protector, chest protector. And then, yung motorcycle mo, of course, hindi naman siya parang bike. So the safety preparation involved, ano? Even training, especially sa racing. Diba? Considering yung meron ka pa bang enough tires. Kasi circuit racing, you need the best equipment possible dahil ililiko mo yung motor, ipipreno mo yung motor. So dapat talagang may checklist ka. Meron pa ba akong enough tires for this practice? Tama ba yung setting ng suspension ko? Brake pads ko, enough pa ba? Engine, okay ba? Acceleration from exhaust, yung mga pegs ko ba hindi sasayad sa pag-corner. So, yun yung na-carry kong discipline. Yeah. Papuntang, after ko mag-retire kasi, napunta naman ako sa endurance sport. Yeah. Try ko yung cycling, try ko yung running. Yung mga friends ko na tinatanong, hindi ka na ba tumatakbo? Oo.
parang fun fact, before kasi ang alam ko lang na exercise is running. Uh-huh. So, nung nag-underbone ako, yun lang yung exercise ko kasi wala pa naman akong masyadong knowledge about exercise and physical fitness. And then noong 2009, nung naka-experience ako ng bigger bike, doon na ako talaga nag-research and na-curious about physical fitness, paano siya magko-complement dun sa sports. Kasi kung sineset up ko yung bike, getting all the best equipment available, paano naman si rider? Kasi di ba skills din siya. Yeah. Actually, yung pinakamalaking pinagkaiba sa endurance sport na talagang ikaw yung makina. Di ba? Pagka sa cycling or running, yes, makakabili ka ng magandang bike, magandang sapatos, pero ikaw pa rin eh, kung kaya mong i-hold yung certain pace. Yeah. Sa motor naman, once na set up mo na yung bike, that's it eh. More on skills mo na kung paano ka mauuna sa checkered flag. Yeah. Gusto kong tanungin yan eh. Kasi, siyempre, like for example, cycling. Siyempre, to be the best or for example, to be at that level, you have to train, di ba? Indoor, outdoor. Ni-mention mo kanina, cornering, di ba? And everything. So, pagdating sa, to be at that level as a superbike champion, before, ano yung training na ginagawa mo? May strength and conditioning din ba yan? Meron So, din. you have to be very disciplined that you have to, sleep at early. Kasi, I'm sure, yung focus eh. Saka yung concentration mo. I mean, di ba? Ibang level yon. Kasi, mamaya tatanungin ko sa'yo kung gaano ka, yung safety. Gaano kadalas? Di ba? Ilang beses ka na bang, I mean, did you have any, challenges? Injuries, accidents. Hindi mawawala yun eh, kasi you're trying to get the best lap time or have the best lap time dun sa circuit na yun. And yun yung metrics namin. Anong best time mo sa Clark, anong best time mo sa Batangas. Kasi nung nag-superbike na ako, yung dalawang racetrack na lang na yun yung pwede mong motoran. Unlike nung nag-underbone ako, may Carmona circuit, dati may Boomland circuit pa, may Tarlac racetrack. So madami. Pero nung superbike na, yun lang yung metrics mo. And then, ilan lang naman kami na kayang umoras ng ganun. Parang 5 lang kami na laging consistent na, si ganito. So basically, alam mo yung mga numero nila din. And then yun yung i-improve mo. Nung mga huling years ko sa Superbike, I think 2015, nag-start na kami mag-data logger. So yung data logger can measure the brake pressure. Okay. Pagka nagsara ka ng throttle mo, may kita. Pagka matagal ka magbukas ng throttle mo, may kita. Anong gear mo tinitake yung mga turns. So parang imagine nyo, may drawing, may layout ng racetrack. Sa turn 1, makikita nila if maaga ka nagpreno. May kita nila if nakapatay ba yung silinyadura mo sa liko. So may kita din nila if hindi mo agad binubuksan yung throttle. Saan ka nag-shift ng gear. So, ganun ka-advance yung motorsports. Doon ako nanggaling before ako nag-endurance sport. So, kahit papaano, meron na akong background na hindi ko na siya tinitake as stressful. Tinitake ko na siya as metrics na na-apply ko naman. Matic na sa'yo. Matic na na-apply ko naman nung nag-competitive na ako sa endurance sport na objective-based pa din, ano yung kaya kong ibigay sa training, and then anong gusto kong ma-achieve on a certain month of the year. Kasi yun yung pinakamalaking breakthrough naman sa akin sa endurance sport, na may level ng fitness ka lang na ma-achieve on a certain training block. So nung nag-join kasi ako 2022, and that was my first competitive cycling race sa Tour of Matabungkay. And first time ko na-feel na This is already with Opus? With Opus na. Opus cycling team. Na-feel ko na, hindi yata alam ng mga competitor na kasali ako. Yung parang saling pusa talaga ako na, natapos ko, buti na lang. Ganun yung feeling na sa akin, kakaibang feeling yun. Kasi nung nagko-compete ako, talagang it's either magpo-podium ako, mananalo, or usually baka sumemplang ako or nagkaroon ng technical difficulties. And then for me to experience that nung 2022
2022. Medyo doon naman ako na-shock the system na, oh no, parang hindi yata nila alam na kasali ako. Parang saling pusa ako na hindi ko matanggap. And then doon ako kumuha ng coach. Okay. So from there, Sino yung coach? my coach is Robert Herber. Okay. So in-assess niya, and then of course before we started, tinanong niya anong commitment mo for this? And then ano yung target A races mo? Yeah. So come 2023, sabi ko gusto kong magkaroon ng best fitness for Vuelta Dagupan. So that's April. Okay. And then Tour of Matabungkay, October. So yung 2 A races lang na yun ang pinag-preparean ko. So natapos yung Tour of Matabungkay, October 2022. November, nag-start na ako ng training block ko. Yeah. For my first race ng April. So ganun din. Iba din yung naging approach. We started as, yun nga, nag-base training ako. Tapos ayun na. Iba-iba kasi ng approach yung mga coaches eh. Pero ako na-feel ko lang na, okay, you need to build muscle endurance on your first block. And then pagpalapit na yung races, kailangan mo naman itaas yung VO2 max mo na you do intervals. And then by that time na nag-i-interval ka, natapos mo yung base mo, meron kang enough muscle endurance na ang kailangan mag-catch up naman is yung endurance mo or yung lung capacity. So, okay. So, hindi ka pwedeng laging mataas yung fitness. So, from that, okay, sige, ganito ko gagawin. Kaso nag-iba lang. From nagko-coffee ride ako, nagbabike na lang ako para mag-train. So, nag-iba din actually. Nag-iba din. Balik tayo. Kasi we mentioned about Opus Land, Colnago, Manila Racing Team. Diba? Kailan ka nakapasok dyan? Saka, kasi di ba grabe yung shoot-up din ng, ng mga pandemic riders. Diba? Naging ka ba ng product ka ba? O matagal ka nang into cycling? Nagbabike na ako 2015. 2015. Alright. So, cycling, road bike. Road bike. Okay. And then, nabalian ako sa kamay ng 2016. Natigil ka agad. Kasi, kailangan kong i-rehab yung kamay ko. And then, may championship akong kailangan tapusin. So, sa Superbike, wala kang major na accident? Ito, actually, sa Superbike. Superbike. Yun yun. Kasi, So, explain ko lang dun sa mga viewers. Yung Philippine Superbike Championship is 6 major races. So, every weekend is 2 races. So, bali 12 races siya. So, April, June, July, August, September, October. Wow. So, yun yung... So, ito total yung yung nakuha mong points and then they will award kung sino yung national champion that year. Parang F1 din. Ganun yung measurement. Nakikita ng tao na yun yung races. Pero behind the scenes is nag-start kami after matapos nung October 1. Kasi October 1, usually yun yung last race that month. Pero ikaw naman, kailangan mo nang mapasa yung mga achievement mo to renew your sponsorship for next year. So medyo nakita ko yun kasi nag-start ako 2007. Heart to heart ako ng dad ko. I was 17 that time. Pinakitaan niya ako ng Excel. So 2007 Excel. Ito yung ginastos natin for the whole year. Anong background ni Dad, if I may ask? Hindi Talagang pinakitaan kayo. Metrics din, Okay. VetMed, he started as VetMed, my dad, tapos naging executive na siya dun sa company. So, yung corporate background niya, pinakita niya lang sa akin, siguro, kasi hindi rin birong sport yung racing, kasi talagang you spend and then you go out of town and then hindi lang siya isang araw na event, yung kailangan mag-hotel. So pinakita niya sa akin, 2007. Ano yung pinakita niya sa'yo? Yung computation. Actually, pati resibo ng parking. So for the whole year. Gastos. Ng whole 2000. So sabi niya sa akin, Rainiel, di natin to kaya next year. So, kailangan mo din maghanap... Tracking system niya. Kailangan mo din maghanap ng sponsor para mabawasan natin tong expenses. So, 17 years old ako, titingnan ko, may resibo ng parking, resibo ng Gatorade, resibo ng hotel, Hindi mo ba yun pack lunch.
Syempre. Generally, naintindihan ko, and then si dad, talagang nag-spend time siya na explain na, ito yung setup ng motor mo, ganito kadaming gulong na gamit natin. So, malaking natulong sa akin yun kasi 2007, naging ganun na yung mindset ko. And siya, alam niya, from his corporate background, na October, kailangan mong mapasa yung mga proposal and letter mo sa sponsors or sa mga brands. Dahil budget deliberation yun. Pagka nagpasa ka next year, kahit gusto ka nilang kunin, kung sara na yung budget nila, is wala na. Hindi nila maano for you. So, yun yung naging training ko naman sa pagkuha ng sponsor. Na October, naka-prepare na lahat ng achievements mo, na-contact mo na lahat ng marketing manager ng bawat brands. So, yun. Nag-start ako 2007 hanggang 2017. Yun yung last year ko ng motorsports, yung competitive racing ko. So, magandang training siya kasi hindi ko lang siya tinignan na kailangan ko maging mabilis. Kailangan ko lang maging magaling. Medyo nakita ko siya overall from how to set up your team, how to get sponsors, how to get your bikes, your setup, budget planning for the year. Kasi ganun din siya eh. Kung hindi mo masiset, tulad ng binanggit ko sa'yo, may 12 races, 1 year, and you're aiming for the championship, you're not just aiming for one win or stage wins. Gusto mong makuha yung championship eh. Kasi lagi ko naaalala. Kasi binabanggit nila, sige, ano bang gusto mo? Mananalo ka ngayon or mananalo ka ng isang taon. Kasi pag nanalo ka ngayon, April, June, July, yes, nanalo ka. Pero sinong champion ng 2006? Sino yung champion ng 2007? So may perpetual trophy yung Philippine Superbike. May emblem doon kung sinong national champion. So nung nakita ko yun, sabi ko, gusto kong malagay din yung pangalan ko doon sa perpetual trophy. So nung hindi rin siya ganun kabilis, kasi nag-start ako ng 2009 sa big bike, 2012 lang ako nag-overall champion. So yun yung journey na talagang consistency and then hard work. And then hindi siya biglaan eh. So yan naman yung na-enjoy ko nung pumasok ako sa endurance sport na you're still doing it now. Kumbaga, you're applying yung mga characteristic, yung trait na nakuha mo from Superbike as a Superbike champion. Na hindi pwedeng malakas ka kagad. Talagang kailangan mong i-build yung muscle endurance mo, lung capacity mo, and then you try to have your best fitness dun sa A-race mo. So may schedule din. So dun ako natuwa na, okay, sige. So ibig sabihin, kung kaya ko magbigay ng ganitong time to achieve yung fitness goal ko by that month, talagang day by day. So yun yung magandang discipline na hindi talaga mabilis. Hindi ka agad-agad. So you started with Opus Land, Colnago, 2022. Tapos you've raced Vuelta and Matabungkay. And even TOF sa Thailand, na-experience ko na rin mag-Taiwan KOM. Okay. So, ano yung best finish or is it a team event o race pa rin pero team race. Best finish ko siguro yung win ko sa time trial nung 2023 sa Tour of Matabungkay. So yun, and then parang second runner up overall sa Tour of Friendship sa age cut ko, and then top 11 ako sa Taiwan KM. Parang pang 70th ako out of 780 participants. Wow. So parang 28 countries. So talagang ang ganda nung pagkaka-organize nila nung Taiwan KOM na talagang gusto kong bumalik just to beat my time. Of course, ibang commitment kung gusto mong i-aim yung podium finish for that. And then ma-assess mo naman kung kaya mong ibigay yung ganong oras. And then, magiging realistic ka if di mo talaga kayang ibigay yung oras. Yun yung endurance sport. Kung ano yung binigay mong training, yun lang din yung maaabot mong physical fitness. Kasi from training to recovery, para ma-build mo yung fitness mo is hindi rin basta-basta. From diet, training, recovery. And then, saka, when you train for those events, meron ka bang dito, parang go-to training place o
Rizal ba? O Jariels? Yung mga ganyan? Syempre Most from likely. East, dahil tiga Tanay Rizal ako, yun yung comfort zone ko, na kahit mag-bike ako mag-isa doon, is may matatawagan ako. Kasi yung yung parents ko doon pa rin nakatira, and then very familiar ako doon sa road. So, laging East. Pero majority of my training during base season is indoor. Okay. Indoor. Yeah. So, tiyatanong nung iba, So, smart trainer. smart tapos, trainer, indoor bike. And then, Naka-Strava ka niyan. Saka actually, Swift. hindi. Nakaano lang ako, nakatingin lang ako sa Garmin ko. And then Power yung coach, binibigyan niya ako ng power, gano'n ko katagal i-hold yung ganong power. And then, usually, YouTube, Netflix. Hindi naman siya kasi ganong katagal eh. 1 hour, 2 hour na indoor. Actually, mas efficient siya compared to outdoor. Yeah. Kasi hindi ka titigil sa mga intersection, and then you get to hold certain power sa power meter na hindi mo magagawa outdoor. Kasi alam mo, nag-maintain ka ng 180, 170 na power. Tapos biglang may traffic light. Siyempre, kailangan mo hinto. And then, accelerate ka ulit. And then may traffic. So, paiba-iba yung cadence mo. So, pag nasa indoor ka, 1 hour lang, steady, 170, 180 watts. Yun na, tapos ka na. Shower ka na, pasok ka sa trabaho, or kung anong gagawin mo throughout the day. Training mo, basically, you're building anaerobic and also at the same time, building aerobic. So, ano ka, Netflix, lahat ng pwede mong pagganon, podcast. Nasusulit. Nasusulit. Kasi zone 2 training naman, hindi ka talaga ganun kahingal eh. Talagang gusto mo lang i-build yung muscle endurance mo. So talagang, kailangan mo lang spend yung oras na yun doing that specific exercise. So, kahit pa paano, makakapanood ka, makakapag-podcast ka. So, I'm sure, ako siguro, I'm just assuming na like kasi diba mga F1 drivers, diba, parang the way they also train their body, diba, ang dami na lang mga SNC, yung mga next na ginagawa nila ganun, kasi nga, gravity. Is it the same also pagka superbike na you have to develop a certain, kumbaga, muscle, or muscle core memory, ba? core and legs. Core and legs. Okay. So, talagang hindi ka talaga medyo masyadong malaki yung adoption mo to cycling. Kasi nga, Yun din. develop mo na siya. Nung pumasok ako sa team, dahil na-consider nila as newbie cyclist, lagi nila akong pinapayuhan ng ganito. So, parang nakakatawa kasi tinitreat nila ako as bagong kakarera. Mosquito. Pero 13 years na akong kumakarera eh. Iba lang yung sports. So, napapagkamalan nila na ang bilis nung pick up ng fitness ko. Pero matagal na ako nag-exercise eh. Iba lang, hindi lang sports specific na cycling. So, kahit pa paano naman, nung pumasok ako sa cycling, ayoko naman kasi silang, yung iba kasi, syempre, iba naman yung challenge yung endurance sport eh. Nandyan naman yung fatigue or minsan isipin mo, oh man, nag-effect ba sa akin yung training? So ayokong maging ganun yung effect na parang, gifted, lumakas ka agad. Lagi kong in-explain, hindi naman, matagal na nag-exercise, hindi lang cycling. So yung training na binabanggit mo about core, balance, yung neck strength, very sports specific siya eh. Even yung reaction time, ginagawa namin lahat yun sa motorsports. Parang may, alam mo, ito yung example before, may aabutin na ang heart rate, usually VO2 max to threshold, and then bibigyan ka ng multiplication card. Okay. Kailangan mo i-solve. Kasi ganun din eh. During racing, alam mo, kung pang 11th lap ka na, kailangan mong i-take yung risk to overtake. So, fatigue ka na, pagod ka na, tumatakbo ka ng 300 km per hour, split-second decision, kaya ko bang umovertake, kaya ko bang pahintuin yung motor. So, yun naman yung adrenaline ng motorsport nung... You're guided, Hindi. Walang So, yun yung difference din. Meron ka lang lap board, and then may kita mo ilang segundo yung gap mo sa nasa likod mo, ilan yung gap mo if merong rider sa harap mo. So, ano lang siya, pit board. Oo. Kasi unlike F1 or siguro, I'm not sure, MotoGP ba may meron. something, diba? MotoGP wala. Meron lang silang parang LED sa dash na pwedeng maglagay ng mga short messages. Kasi yun, ina-avoid nila yung distraction. Oo. Dahil tumatakbo ka ng 300, average speed is around 180 to 200 kph. Ganun kalayo. So, hindi ka pwedeng... Kasi alam mo, imagine nyo, ayan, tumatakbo ka ng 200. Tapos,
may iba lang yung direction mo ng slight angle. At that speed, ang layo ng trajectory mo. Yeah. Di ba? Hindi siya kagaya ng, di ba, sa bike, 30 yung takbo mo, 20, or nagka-climb ka, 40, minsan oo. 15 to 20 lang. Oo. So kahit lumiko ka, at 20 na speed, ganun lang. Yeah. Pero imagine at 280, 300, bigla kang lumiko, nandun ka agad sa damuhan or nandun ka agad sa ibang rider. So, hindi biro na hindi pwedeng mawala yung attention mo, yung focus mo during the race. So, yun lagi yung sinasabi ko pag may nagtatanong sa akin, anong objective mo for this race? Anong objective mo for lap 1? Anong objective mo for lap 2, lap 3, lap 4? Gusto mo bang ikaw magli-lead ng race? Gusto mo bang susunod ka lang? Tatry mo ba kaagad kunin yung lead? Or sa huli ka na tatry pumunta sa harap para less pressure? So, yung ganong discipline, dynamics involved. na-enjoy ko naman yan sa competitive cycling kasi yun na yung, hindi lang siya basta fitness eh. Yeah. Kailangan mag-downhill, kailangan mag-brake, kailangan magtago sa peloton, kailangan mag-conserve ng energy mo, kailangan mo ng tamang diet, yung gel, hydration. So, yun yung na-enjoy ko na from siguro kung hindi ka talagang competitive cyclist, hindi mo makita yung ganun eh. Na doon naman ako nag-i-enjoy. Sobrang technical pala niya kasi kailangan train yung katawan mo. From training, kailangan mo mag-consume ng certain number of carbohydrates, ilang grams. Yeah. So, ilan per hour. Pero dito, hindi ka na nilabasan ng father mo ng Excel, ah. Hindi na. Tinatanong niya lang, meron ka pa bang pang-grocery sa bahay? Ang payat-payat mo na. Pag nagkikita kami during weekend, lagi niyo inasar, anong nangyari sa'yo? Sabihin mo lang pag wala ka ng pang-grocery. Kasi talagang maglulose ka ng mga unnecessary weight kung gusto mo maging competitive cyclist. Para dun sa mga viewer, may universal unit ang paglakas sa cycling. Yun yung watts per kilo. Yeah. Oo. So, laging ganun. So, kung di ka lumakas, usually, hahabulin mong gumaan. So, yun yung... Dami mga technicalities. Madami. Pero hindi rin naman ibig sabihin na magaan ka is malakas ka kaagad. Kasi ganun din, kailangan mong i-hold ng 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour. Depende dun sa, halimbawa, ito naman, dito rin na nag-enjoy sa cycling, may kita mo yung map. For example, isang stage sa Tour of Matabungkay, may certain climb. From baba ng Batangas, aakyat ka ng Tagaytay. So, tong climb na to is 18 kilometers, mga 40 plus minutes. Elevation yan, mga ilan? Siguro 1,000 plus. Okay. So, ayun, kailangan mong ma-measure na ano yung fastest na kaya kong gawin for this. So, iisipin mo, sige, 40 minutes, kailangan kong mag-hold ng certain power. Ganitong power. Yeah. So, kung hindi mo iti-training yun, tapos bigla kang kakarera ng ganun, yung kasunod nung climb na yun, bonk ka na hindi ka na makaka-recover. Yeah. So, may mga ganung factor na yung mga... yung carbs per hours na kailangan ilang grams ng carbs. Yung sodium mo, to hydrate, electrolyte. Ang dami. Kung talagang magdi-deep dive ka dun sa competition, may enjoy ng mga technical na tao. Kasi yung iba kasi gusto din naman nila i-enjoy lang yung race, yung pace. Nothing against that. Pero meron ding mga tulad ko na, sige, titrain ako specific, diet ako specific, meron akong certain nutrition, parang gano'n. True. Discipline, and also, syempre, yung concentration, and basically the training that you have, no, through the years. Kasi syempre, you started very young, tapos ngayon na-transition ka, and basically, na-adapt mo na rin as a competitive, lifelong competitive cyclist. So now, ngayon naman, let's talk about yung, as an advocate mo, you're a serious advocate for road safety, if I recall, no? And also road safety for cyclists, and also yun nga kasi nga ikaw nandun ka di ba? You've been there as a kumbaga DJ or siguro sa atin kasi siyempre ang daming mga motors, di ba? Nakita mo yan left and right sa kalye natin, and also mga cyclists. So ngayon yung as an advocacy, and also being serious as a calling, and I think, as you call that. What do you think, yung
pwede mong mai-contribute, as an advocate of that? Siguro ang biggest contribution ko for that is yung perspective na I've been riding motorcycles for the last 21 years. And then cyclist ko, nag-start ako ng 14, 15. So ilang taon na din ngayon yun. Almost 10 years na rin. Na hindi siya parang magbabike lang ako once a week. Nung during trainings, talagang kailangan mong lumabas ng at least 5 times a week. You spend 1 to 2 hours outdoor. And then wala ka naman mapupuntahan to train but to go Metro Manila, outside Metro Manila. And I'm always coming inside Metro Manila, palabas ng Rizal. So talagang may makikita mo yung perspective na tulad na binabanggit ko sa kanila na alam mo kung ano yung delikado sa hindi. Sometimes makakita ka ng bicycle lane, yes, ang ganda ng initiative. Pero of course, may kita mo rin, minsan may mga hazard, minsan may mga pothole, na, guys, yung bike dyan, pag di nakita, masushoot yung buong gulong dyan. Tataw ba ko dyan? Pag hindi... Nangyari na sa akin yan. Di ba? Sa motor din, ganun din. May kita mo din na eto, applicable to sa kotse. Ito, hindi applicable sa motor. Before yung motorcycle lane, di ba? Nagkaroon ng effort na ganun before pandemic. Na iba din kasi tulad nun, perspective ng nagmumotor. Ganyan. Isipin mo, anong perspective na nagdadrive ng bus? Oh, yeah. From eyesight to eyesight, kung magkalapit kayo ng linya, definitely di ka kita. So, hindi dahil sa ayaw kang iwasan or wala silang concern sa hindi ka nila kita. Yeah. So, from that standpoint, magkalayo So, if makakapagbigay tayo ng first-hand observation, based on your experience, based and on also in your passion. Oo. Diba? Na, hopefully, makagawa tayo ng talagang ng bigger movement for it na talagang madami makikinabang. True. Oh. So, yun. Ano yung mga ma-advise mo for kunyari mga normal cyclista sa akin or kunyari mga motorcycle riders na kakilala mo, so that it will be a better, siguro harmonious kasi sometimes kumbaga walang perfect talaga na system. Naman. Especially sa atin, ang daming kailangan gawin, diba? A lot of pero ako naman from my perspective, as you say. From my perspective, natutuwa naman ako kasi nandiyan may effort na Yeah. Di ba? Ang dami nating bicycle lane ngayon. And then aware na rin yung ibang drivers nagmumotor na nandiyan na yung cycling and then drivers to motorcycle riders. Alam na nila na we're coexisting kasi before parang may stigma pa nung anong year ba to? 2017. Before the nagkaroon ako ng chance na makipag-discuss sa MDPPA. So, organization siya consisting of the major manufacturer, Yamaha, Honda, Kawasaki, that time. And then, talagang they're trying to push dun sa pag-acknowledge na madami na yung motor. Na kailangan nyo din silang bigyan ng mga sariling rights or i-consider. Kasi ginawa yung mga road rules natin before based on 4 wheels. Kasi sila naman talaga yung gumagamit ng kalsada. Pero ngayon kasi, if mas majority na yung 2 wheels, mas majority yung ganitong size, of course, kailangan din mag-catch up ng mga regulations, even yung mga access roads. Maging sumabay. Kasi hindi naman pwedeng dinesign ko to para dito. Kaso iba na yung gumagamit So it's either adjust mo, modify mo, or, di ba, para rin magsabay sila. Di ba, parang, yun yung mga perspective na kakaiba and before. Kasi, di ba, alam niyo ba yung sa Star Wars? Ano yan? Oh, man. Nung, si Boba Fett? Hindi. Yung naka-white helmets. Yung mga army. Yeah. Alala mo yung term?
Stormtroopers. Stormtrooper. Yes. Ayun, yung before, yung sa mga stormtrooper naman, di ba, parang binabaril-baril lang nila or nila lightsaber. Kasi walang personality behind it. So, sa motor, ganun din, na parang nagkaroon ng campaign before na ganun. Na lahat yan, di ba? Yung iba kasing mga nagda-drive ng four wheels, naiinis sila sa mga motor. Yung mga motor naman, may konting ganun din. Pero lahat yan, may personality behind it. Napapunta yan ng trabaho, pauwi yan sa pamilya. Na kung ganun natin titignan lahat, okay, siguro papunta lang din siya sa direction niya. Hindi niya lang. Di ba, hindi kayo, wala naman taong gustong gigit-giting ko to. Okay, O unahan sisingitan. Oo, di ba? Parang ganun din, na lahat naman tayo, may mga kanya-kanya tayong pupuntahan, lahat tayo gumagamit ng kalsada. Pero hindi naman para mang-hassle ng iba or manggit-git ng iba. Talagang minsan hindi lang clear kung saan ba dadaan, ano ba yung hindi pwede, ano ba yung pwede, give way. Kaya hindi lang siya basta road safety, di ba? Ang gaganda din ng mga initiative ng ibang country na they push for road courtesy. Oh, yeah. Kasi kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka ka-safe, syempre, uncontrolled environment yan. Madaming ibang sasakyan, madaming ibang motor, may pedestrian. Pero yung road courtesy kasi is ma-overpower niyo yung iba eh. Diba? Kung di ka nagmamadali, sige, give way. Diba? Respect other na gumagamit ng roads, from four wheels to motorcycle to cyclist to pedestrian. If may ganun na yun yung top road courtesy, okay, tawid ka, daan ka, okay, sige, kung nagmamadali ka. Kasi yun naman yung experience ko from racing na lahat kami di oras, anong lap time mo dito, split second sa liko na to, late break sa ganito. Na ang mababawas mo lang naman segundo eh. So, yun lagi yung frustration ko pagka nasa labas ng kalye. Sisingit or magbibiting the red light or makikipag-gitgitan para sa isang position na naka full stop naman kayong lahat. Di ba parang, bakit? Hindi ka naman bibilis ng 5 minuto sa pupuntahan mo eh. Di ba, bakit ka magkitake ng ganong risk? Or bakit ka endanger other people. Di ba? So, yun yung mga advocacy na gusto ko din i-push. Road courtesy. Road safety and courtesy. Yeah. Courtesy. Kasi, wala eh. Lahat naman kayo may objective eh. And kung malalaman lang nila na siguro 30 seconds lang ibibilis mo dyan sa singit mo yan. 1 minute lang yung masisave mo pag krinos mo yung ilaw na yan. Na hindi siya worth the risk of accident, of endangering other motorcycles or mga car drivers. So yun. True. Di ba? Iba siya eh. Hopefully maging eye-opener if magkaroon ng mga strong campaigns for it. Oo. And yung perspective na yan, very timely yan. Especially ngayon sa atin, di ba, na ang dami nang kasing lumalabas. Lumalabas na rin yung hybrid cars, gasoline cars, meron na rin mga, even hybrid na motors, di ba? Madami. Tsaka yung growth ng motorcycle and cycling is talagang ano bang statistics sobrang ngayon? bilis. Sobrang bilis na, di ba, buong Asia nga. Kasi, biruin mo, 2004 na nagmumotor ako compare ngayon. Iba na. Nung nag-big bike ako noong 2009, kahit saan ka pumuntang kapihan, yung mga nag-big bike is mapipin po, si ano yan ah. Ngayon hindi na eh. Kasi even yung access, even stores, ang dami nang nag-o-offer ng big bikes. Bisikleta before, saan ka lang ba makakabili ng mga okay na road bikes? Ngayon, ang dami ng mga stores. So yung accessibility nandiyan na. Motoclubs din. Dami na. So dumadami talaga. Hindi siya dahil traffic na ngayon. Hindi, madami na talaga. Kailangan din mag-catch up ng mga roads and everything. Lahat, kailangan magsabay. Yeah, nako. Wow. Mahabang discussion yan pagka i-detail natin. So, sir, I'll give you this time to siguro thank anyone who's been part of your journey as a superbike champion, as a competitive cyclist, and also talk about siguro a little bit of your advocacy. So, ito yung camera mo sa harapan. Yeah. So, yes, thank you for inviting me here na-share ko sa inyo yung motorcycle
ano bang pwede kong sabihin? Racing career ko for the past 13 years and then may short ko ba siya i-consider? May endurance sport, may endurance sport journey. And then now may advocacy as one of the nominated for my Serbisyo sa Bayan party. And then our advocacy to help and provide something of value sa mga consumers. And of course, my perspective being a rider and a cyclist na I'm sure madaming pang pwedeng gawin given a bigger platform na talagang makakapag-push ng hindi lang siya message. Is talaga mas makakapag-push ka ng gusto mong gawin na mas makaka-affect sa mas madaming individuals. Saka yung hindi lang yung perspective, yung passion mo. Kasi yung I think the service that you want to put in out, 'di ba? It's coming from your passion From your character. My passion and my community. Kasi yun nga yung tinatanong nila, anything that you like yung community mo sa yun biking lang kasi, community. Dun lang umiikot kung sino ako ngayon, sino si Rainiel, is from the community of riders, cyclists, yung friends, dito ko na sila lahat na-gain, my network, di ba? Even some of my clients dun sa negosyo ko, talagang dun na lang siya umikot. And then, given this chance na parang ito yung my way of giving back sa community na ano naman pwede kong i-provide for them na after nila akong bigyan ng kung anong meron ako ngayon. Parang, doon ako excited. Give and take. Doon ako excited na, okay Rainiel, ano naman bibigay mo sa amin ngayon? Parang gano'n. Na-excite naman ako. Guys, ito yung bibigay ko naman sa inyo ngayon. So, exciting actually. Nako, very well said. Rainiel Resuelo. Thank Sir, you. Superbike champion, 2-time in the Philippines, and also a long-time competitive cyclist. Thank you for your time here in the podcast. So, sir, excited kami for next year. Thank you. Thank you. So, guys, thank you. And continue to subscribe to our channels. We are on YouTube. We are on Spotify. We're also on TikTok and also on Threads. So, continue to subscribe and also follow us so that we will bring more people like the passion and the commitment that our guest has. So soon, this will be on YouTube. So thank you, Sir Daniel. Thank you, Sir Raul and Shako System. Thank you. Bye. Ganda nito.